Panginoon. Honestly, nung mag-share lang ako ng mga gusto, kakagraduate ko lang ako ng college, mas kakatagal-tagal na. Kakagraduate ko lang, hindi ko po alam gagawin ko sa after. And I don't know what's the plan of the Lord. So, nangyari po noon, like, almost a year, naging active lang po ako sa simbahan, sa church, trying to lead some youth activities. Nakasahan ko na hindi man monetary yung maibigay ko kay Lord Jesus as far as life is concerned. Yung time, yung buhay na panahon na binigay ko sa kanya is babalik niya sa akin ko, bibigyan niya ako ng sagot dun sa mga nakatanong. So, it really helps na one, we know Jesus more when we attend or when we are active in the Lord's ministry. Second, nakakaakit po tayo ng mga mas maraming membro. And the more that mas makaakit tayo ng membro sa Panginoon, mas marami tayo kasama sa lahat. Hindi po ba? Amen po ba? So, naasahan ko po sa mga susunod natin is bilang ang overall lahat po maging participative po tayo for the Lord Jesus Christ. Amen.
Paggawa ni Miss Pedro, ay nakakamitin ko kayo kasi ano masyadong sinisyo. Nakakawa ako. Natawagan ko na po si Red, ipahiram po natin ang ating pandinig. Sabi nga, ang nasa Diyos, nakikita sa inalan Diyos. So, makikita natin ang mensahe ng Panginoon, ating ipagbuhay at ating isa puso para magasan yung panlaban natin sa pang-araw-araw natin po. Tinatawagan ko na po si Red para sa ating Nakabata na. God bless you, sister. Talagang hindi natin maiwasan yun dahil napakalakas ng influence ni Ren. He has left us a legacy. Hindi mo basta mabitawan. Tuloy ng Panginoon sapagkat as I've been mentioning in our confession, let's not forget the legacy that has been left to us by Reverend Medina. Marami siyang iniwan sa atin, aral mula sa Panginoon na siya nagiging pagtuturo natin sa araw-araw. Kaya yung alaala natin sa ating tinawag na ng Panginoon na Arsobispo ay buhay-buhay pa rin sa atin kaya hindi katakataka na minsan ay nagagamit natin ang kanyang pangalan. Buksan ninyo yung banal na kasulatan sa mabuting balita ayon kay Apostol Matthew sa huling kabanata at babasa po mula sa verse 16 of the last chapter of the Gospel of Matthew chapter 28. Then the 11 disciples went away into Galilee. 11 na dahil si Judas ay nagbinti na. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Ating maalala na si Tomas ay nagalinlagan kung ang Panginoon ay talagang nabuhay na muli. But before I go on, let's stand up and let's bring our tithes and offerings to the Lord together with our prayer requests. Lahat may pangangailangan sa Panginoon na sa kamay. Okay, may bago na tayo sama-sama manalangin. Tunay po, Lord Jesus, na ikaw ay kamangha-mangha. Ikaw ay dakila, wala ka pong katulad. Ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na mapagkalingan. At ang iyong katapatan, Panginoon, ay laging sariwa sa bawat umaga. Ang iyong kaawan sa amin ay magpasawalang hanggan.
Ikaw ay Panginoong Diyos sa katas-taasan. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At sa iyo, Panginoong Jesucristo, ay wala pong imposible. Kaya buo ang aming kalooban, Panginoon. We come before you with boldness, with confidence, that we may find mercy and grace at the time of need. And we know, Lord, that you are a merciful God. Kaya Panginoon, narito kami bilang mga anak mo, nagtitiwala at aming pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga dalangin, ang lahat ng aming mga panawagan sa iyo, ang lahat ng mga daing namin, Panginoon, lahat ng mga hikain namin, inialay namin, inilatag namin sa iyo, Panginoon Jesucristo. Kasama ang mga nagkabalisa namin, mga nagugulmihanan, may kaguluhan sa aming kaisipan, sa aming mga puso, sa iyo rin namin, Panginoon, binibigay. Sapagkat, Panginoon, natitiyak namin na kaya mo kaming iligtas hanggang sa kaduluduluhan. You are able to save us to the uttermost, knowing that you ever live to make intercession for us who come to God through you. And so, Lord, we just pour out our hearts to you, knowing, Lord, that you have prepared an answer to each of our needs. Kahit bago pa kami umalis sa aming mga tahanan, Panginoon, meron ka nang inilaan na panagpo. Kaya sa iyong pagtagpo sa amin at sa aming pagtagpo sa iyo sa damo nito, Panginoon, ikaw na po, Panginoon, mag-unat ng iyong mapagpalang kamay. Touch each and every one of us. Let your healing power be upon all illnesses, all diseases, Lord Jesus, that by your stripes we are healed. Let your grace flow to each and every one of us, Lord Jesus, that whatever we need, we have already received the answers of our prayers. We believe, Lord, that you are God who answers our prayers. You love to answer our prayers, Lord Jesus. And so, Lord, we just give you the thanks, all the thanksgiving, and all the praises for now, Lord Jesus, we have claimed victory over our problems, over our hindrances, over our difficulties. Lahat, Panginoon, ito ay napagtagumpayan namin sa pamamagitan mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya, Panginoon, salamat po sapagkat higit pa kami sa mga nagtatagumpay. We are more than conquerors through you who loved us and gave himself for us. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Marami sa mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo ang hindi basta-basta naniniwala. Hindi mo basta mapaniwala, kaya hindi ka kakataka na meron sa kanila, kahit na noong nabuhay na nabagulo yung Panginoon sa Kristo, meron mga nagalinlangan. Kinakailangan masatisfy yung mga katanungan nila. At hanggang hindi nasasatisfy, hindi nasasagot,
ay patuloy sila nag-alinlangan. Ngunit, inyong mapansin na kanyang mga alagad ng ating Panginoon Kristo sa kaduluduluhan ng lahat, eventually, sila ay nag-alay ng kanilang buhay para sa Panginoon. Kahit sila ay patayin sa taba, kahit sila ay sunugin, kahit sila ay pakain, palapa sa mga leon, ang kanilang pinoproklama pa rin ay ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, lalong kapanipaniwala na ito nga ating sinasampa na Panginoong Diyos ang nagkatabang tao sa mga tuwid ang ating Panginoong Kristo ay hindi alamat, hindi kwento lamang ang kanyang buhay, ang kanyang sinakripisyo hanggang kamatayan at siya nabuhay na maguli. Nakagaya ng mga iniisip ng mga kumakalaban sa pananampalataya kay Kristo na alamat lamang yung pagkakabuhay ng maguli ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat napapatunayan na kahit yung mga alagad ng Panginoon na nag-alinlangan, naniwala pa rin sila at nag-alay ng kanilang buhay para sa Panginoon. Sa mga tuwid, sa kanilang pag-aalay ng kanilang buhay, hindi sila namatay para sa kasinungalingan. Some people will lie in order to live, but no one in his own prices would lie in order to lie. Diba? Magsisinungaling ka ba para mamatay? Pagsisinungaling, kung kasinungalingan, yung pagkabuhay ng maguli ng Panginoon sa Kristo, bakit mo isisigaw yun para mamatay? Hindi. Kaya nila sinisigaw ang pangalan ng Panginoon sa Kristo, pinapangalan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo, kahit sila ay mamatay sapagkat alam nila na buhay ang ating Panginoon sa Kristo, na totoo yung sinabi ng Panginoon na I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. Verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Dahil dito, ito yung naging sangkalan kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay nag-utos ng kanyang tinatawag na the Great Commission. Ito yung basis, ito yung patayan, at dito yung sinasangkalan, yung kautusan ng ating Panginoon sa Kristo, kung sabihin niya, go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am always with you, even unto the end of the world. Pagpalain ng Panginoon at pagkabasa ng kanyang mga salita. Itong ating tinalaki ay malawak ang pinasasakupan nito. Subalit, gusto ko nang bigyan natin ng diin ngayon ay yung pagpapatuloy sa mga nakaraan na pagtatalakay natin patungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung maalaala na napag-aralan natin ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo bilang manlalalang, bilang makapangyarihan sa lahat, na kahit wala ay napagkakapangyarihan. Yun yung kanyang pagka-panto grado o pagka-makapangyarihan sa lahat.
na kahit wala ay napagkakaroon. Napag-aralan din natin yung kanyang kapangyarihan. Bilang sinasabi na si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ng karunungan ng Diyos. Yung kapangyarihan doon ay mula sa salitang dunamis, na doon galing ang ating salita na dynamite, dynamic. Na ito, ang mahulugan nito ay yung abilidad ng Diyos. Yung abilidad ng Diyos ay si Kristo mismo. Na kung walang Diyos Anak, walang Panginoon si Kristo, walang kakayahan ng Diyos na gumawa. At wala rin karunungan ng Diyos sa mga tuwid. Kapag walang kakayahan ng Diyos, walang karunungan ng Diyos, walang Diyos. At nabanggit na rin natin na yung kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo na magmayari, mamahala, umugit, to rule, to govern, the right to govern, the right to rule. Ito yung ating nabasa sa Matthew chapter 28, verse 18. No? All power, exousia, no? The right. Lahat na ng karapatan, lahat na ng kapangyarihan sa langit o sa lupa ay binigay na ng Diyos Ama sa ating Panginoon Jesucristo, yung Diyos Anak. Dahil diyan, lahat na ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nagbigay na sa Panginoon Jesucristo na buutos ngayon ng Panginoon. Doing to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to obey all things that I have commanded you. And lo, I am always with you unto the uttermost part of the age. Kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo. Kapangyarihan sa langit, karapatan sa langit, karapatan sa lupa, ay nasa Panginoon sa Kristo. Dito ay makita na may nagbigay, may pinagbigyan, may binigay. No? Ang nagbigay ng karapatan sa langit, kapamahalan sa langit, karapatan na mamahalan sa lupa, kapangyarihan sa langit, kapangyarihan sa lupa, ibinigay ng Diyos Ama dito sa Diyos Anak. At ito yung pinapatutuo ng Banal na Espiritu, Diyos Espiritu Santo, na siya naman nag-udyok kay Mateo para isulat ito. Itong salita na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Because holy men spake as they were moved by the Holy Spirit, the Holy Ghost. So, diyan ay makita mo na ang pagka-Diyos ng Diyos ay hindi isa sa bilang, kundi isa sa ori na mayroong tatlong kabilang sa isang ori Diyos. Yung Ama na ori Diyos, yung Anak na ori Diyos, yung Espiritu Santo na ori Diyos, na diyan ay kapangalan yung pagkakabautismo ng lahat na sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo sa pananampalataya. Ngayon, tingnan natin. Merong direct pro, merong indirect pro, na ito nga lahat ng kapangyarihan ay naibigay na sa ating Panginoon Jesucristo. Kapangyarihan sa langit, kapangyarihan sa lupa. Indirect pro ay nandun sa Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Yung context o yung larangan ng usapin dyan ay dapat tayo ay magkaroon ng
isa. Dahil yung kaisipan ni Kristo ay dapat sumasa atin. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano yung kaisipan ni Kristo? Na siya umuudyok sa atin na magpakumbaba sa isa't isa. Ngayon, kung basahin mo yung Philippians chapter 2, verses 6 to 11, ay bago pa dumating doon sa verse 9, ay meron sinasabi ng ganito, no? Ang Panginoon sa Kristo, na siya more than sa mga ordinary na translation, siya nasa anyong Diyos, no? Who being in the form of God. Yung form doon ay warfare, no? Coming from the Greek word warfare, na hindi lang hugis, hindi lang anyo ang tinutukoy doon, kundi yung essential characteristics, no, of God is with the Lord Jesus Christ. Meaning, siya mismo ay Diyos, siya ay uring Diyos. Okay. Itong Diyos na ito, na uring Diyos, at sapagkat siya ay uring Diyos, hindi niya ibinila, hindi niya inari na siya nangangangkam lamang sa kanyang pagiging Diyos. Bakit? Dahil siya ay Diyos. Hindi usurpation of power ito. The Lord Jesus Christ is not arrogating to Himself the Godhood. Bakit? Dahil sapagkat siya mismo, no? Siya ay Diyos mismo. So, itong Diyos anak na ito, na nasa uring Diyos at kapantayan ng Diyos, ay nagpakumbaba. Paano ang kanyang pagpapakumbaba? Pagamat siya ay kataas-taasang Diyos, siya ay nagpakumbaba na parito sa lupa. Ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung El-Elyon, no? The Most High God. Sapagkat, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, siya mula sa itaas ay pinakamataas sa lahat. He who comes from above is above all. No? So siya yung the Most High God. Siya yung El-Elyon, nagpakababa sapagkat siya na parito sa lupa. Yung alaala ng Panginoon sa Kristo sa kanyang pakikipagtunggali sa kanyang sa lahat ng kumakalaga sa kanyang mga mundyo. Sabi niya, kayo ay taga-ibaba, ako ay taga-itaas. Kayo ay taga-sanlibutan, ako ay hindi taga-sanlibutan. Hindi yung pasilin, nung sabihin niya, ako ay hindi taga-sanlibutan, siya na ay nakapagkatawang tao. No? Sa mga tuwid, of course, yung kanyang pagka-Diyos, hindi taga-sanlibutan. Pero pati yung kanyang pagkatao, yung kanyang katawang tao, na kanyang namo, nung siya ay magkatawang tao, yun ay hindi taga-sanlibutan. Hindi taga-sanlibutan. Sapagkat yung kanyang katawang tao ay ihinulma ipinagawa bago siya pumarito sa sanlibutan na ito. Kung basahin niyo yung Hebrews chapter 10, especially verses 5 to 7, ay sinasabi, sapagkat yung mga handog na susunugin, no, ay hindi kinalugdan ng Diyos. Ang Panginoon sa Kristo ay pinaghanda ng katawan, yun ang kanyang tinuha upang yun ang gagawin na handog na susunugin para sa kasalanan. And when he comes into the world, he said, no? Sacrifices and burnt offerings thy wouldest not, but a body hast thou prepared for me. Merong katawan na pinaghanda para sa Panginoon sa Kristo upang yun ang kanyang kukunin
At yun ang dadalhin niya sa kanyang pagpasok sa sanlibutan. Kaya yung katawan-tao ng Panginoon Kristo hindi nagawa, hindi habo sa sanlibutan na ito, kundi naladala ng Panginoon Kristo nung siya'y magkatawang tao. Okay. So, sabi ng Panginoon, kayo ay taga-ibaba, ako ay taga-itaas. Siya mula sa itaas. He who comes from above is above all. Siya yung El Elyon, no? Pagaman siya mataas sa lahat, siya yung Diyos ni Abraham na kanyang pinagbigyan ng kanyang ikapo na He is the Lord, the Most High God, the owner and possessor of heaven and earth. Yun yung sinasamba ni Abraham na kanyang Panginoon Diyos. Doon sa Genesis chapter 14. Ito yung ating Panginoon sa Kristo. No? Nang sabi ng Panginoon sa Kristo, wala pa si Abraham, dati na ako nabuhay. Before Abraham was, I am. Okay. So, galing siya sa pinakamataas, paano nagpakababa? Naparito sa baba, sa lupa. Okay. Ang Panginoon sa Kristo, wala pang sanlibutan, doon sa walang hanggan, siya na ay Diyos na buhay. Magpakailan pa man. Yun ang sinasabi ni Moses doon sa kanyang awit 90. Lord, Thou hast been our dwelling place from generation to generation. Bago pa nahulma ang mga mundo, bago mo pa hinulma ang lupa, earth, at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos na. Thou art God from everlasting to everlasting. Walang hanggang pagka-Diyos. Sa mga tuwid, ang Panginoon sa Kristo ay galing sa walang hanggan. Siya nagpakumbaba sa pagparito niya sa may hanggan. Walang hanggan ang kanyang pinanggalingan. Pumasok siya dito sa may hanggan. Ano ito? Itong sanlibutan. Siya nagpakababa sa panggagaling niya sa walang hanggan. Ito yung eternal or the infinite stood. Walang hanggang pagpapakababa ng ating Panginoong Yeso Kristo. Isa pa ng paraan ng kanyang pagpapakumbaba. Siya ay Panginoong Diyos na dapat sundin. Pero yung kanyang pagpapakababa ay sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay nagkatawang tao at naging alipin. Yung mataas sa lahat na Diyos ay naging alipin. Yung mataas sa lahat na Diyos na dapat masunod, mamahala, umira sa atin, siya yung naging alipin para maging masunurin. Kaya sabi doon sa Philippians chapter 2, He became obedient. No? He took upon himself the form of a servant. Siya nagkatawang tao upang kanyang magampanan ang tungkulin ng isang alipin. At bilang alipin, siya naging masunurin kahit hanggang sa kamatayan sa krus. Ganun yung pagkamasunurin ng Panginoon. Kahit ikamamatay niya, siya ay naging masunurin. Bakit gano'n? Sapagkat merong hinihingi na kabayaran, hinihingi ng katwiran at kapangyarihan, katwiran, katarungan. No? Ito ang hinihingi ng katwiran at katarungan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang tao sa katawan at ang sanlibutan ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan, ang sigil ng kasalanan ay kamatayan.
itong sanlibutan na ito ay tutubusin ang ating Panginoon Kristo. Kaya niya ginamparan ang lahat ng kanyang ginawa ng pagpapakumbaba upang kanyang magampanan yung kanyang tungkulin bilang alipin na may handog niya ang kanyang katawang tao hanggang kamatayan bilang kabayaran ng ating kasalanan. Subalit hindi siya nanatiling patay. Kundi siya nabuhay na matuloy upang ngayon, pagkabayad niya ng ating mga kasalanan, ang sino man ngayon na sumampalataya sa Kanya ay kahit siya mamatay, siya mabubuhay na maguli. Kaya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na yan, yan ngayon sinasabi sa verse 9 to 11. Kung gayon, sa ginawa niyang yaman, na pagkakaalay ng kanyang katawang tao hanggang kamatayan upang matubos niya ang sanlibutan na ito, siya ngayon ay binigyan ng pangalan na higit na mataas sa lahat ng mga pangalan. Yung pangalan na yun ay pangalan ni Jesus. Na sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa ay luluhod. At ang bawat labi ay magpapahayag na itong Jesus na ito ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sa mga tuwid, walang pangalan na maaaring makapagligtas sa kaninuman, kundi itong pangalan na mataas sa lahat, ang pangalan ng Jesus. Sapagkat walang pangalan ay binigay sa silid ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong no other name. No? There's no other name. Neither is there salvation in any other. For there is none other name given under heaven by which we must be saved. And that name is the name of our Lord Jesus Christ. Yung Jesus, ang gawin niya ay ang Panginoon ang nagliligtas. Si Yahweh ang kaligtasan. No? Yehoshua. Yan ngayon ang na-contract Yeshua. Later on, that was translated to Greek, Yesu. Na siya naman translate ng English, no? Sa English, Jesus. At yun ang translate sa Tagalog na Jesus. Sa mga Katoliko, Jesus. Si Jesus yan. Yan yung pangalan na mataas sa lahat ng mga pangalan na sa pangalan ni Jesus yan ang binigay sa silong ng langit. Wala nang iba. Sapagkat siya lang ang gumawa ng tungkulin na magligtas sa buong sanlibutan. Sa kanyang pagpapakumbaba, naging alipin, nagkatawang tao, naging alipin, naging masunurin hanggang kamatayan. Para matapos niya tayo sa pagkakatigis ng kanyang dugo. Tayo ay hindi tinubos ng pila, pinto, o ng mga mamahaling bato, kundi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Anong pangalan? Anong ibig sabihin na binigyan siya ng pangalan na mataas sa lahat ng mga pangalan? No? Meron binigay sa kanya ng pangalan na mataas sa lahat ng mga pangalan. I-connect natin ngayon yan sa Matthew chapter 28, verse 18. Yan sinasabi niya na lahat ng kapangyarihan sa langit, lahat ng kapangyarihan sa lupa ay binigay na sa akin. Sa mga tuwid yung pangalan ni Jesus, dala-dala niyo yung kapangyarihan.
kapangyarihan sa langit, kapangyarihan sa lupa. Sa mga tuwid, ito yung kapangyarihan na pumapaibabaw sa lahat. No? Ito yung kapangyarihan na mataas sa lahat. Sa mga tuwid, siya ay makapangyarihan sa lahat. Ito yung marami nagre-reklamo. Binigay lamang sa kanya yan. Binigay lamang sa kanya yung kapangyarihan na yan. Pero ito, kung ikaw ay handa, at ikaw ay tawagin, ganito, tangka, halika na dito. Ano yun? Insulto. Halimbawa, may team, no? Tawagin mo yan. Puti, halika na dito. Di ba insulto yun? Kung hindi karapat-dapat nabigyan ng Panginoon sa Kristo, yung Diyos na ng pangalan ng Jesus, pangalan na mataas sa lahat, kapangyarihan na pumapaibabaw sa langit at sa lupa, kung hindi siya karapat-dapat, iinsultuhin siya kaya ng Diyos Ama. Gagawin na yun ng Diyos Ama? Hindi. Kaya binigay ng Diyos Ama yung gano'n na pangalan, gano'n na kapangyarihan sa Kanya ay sapagkat it is fitting, no? Bagay sa Kanya, angkop sa Kanya. Angkop sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil yun nga, ang ating Panginoon sa Kristo ay mataas sa lahat. Siya ay Diyos na mataas sa lahat. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya karapat-dapat na bigyan siya ng Diyos Ama ng pangalan na mataas sa lahat. At yung kapangyarihan sa langit, kapangyarihan sa lupa, ibinigay sa Kanya. Kaya ngayon, ito ngayon yung patayan. Bakit ang Panginoon sa Kristo kung mag-utos sa Kanyang mga alagad, kahit sa tingin ng mga iba, imposible. Nag-utos. Go and preach the gospel to all the world. So, pag sinabing world, hindi lang planet Earth na pinag-uusapan niya. Pero bakit ganyan mag-utos ang Panginoon? Dahil lahat na ng kapangyarihan, hawak na ng Panginoon, at yung kapangyarihan na ito ay Kanyang binibigay sa Kanyang mga alagad. Ang mga alagad ng Panginoon sa Kristo ay nabubuhay sa daigdig na ito. We are of this world, but we are in this world, but we are not of this world. No? Tayo ay nasa sanlibutan, nabubuhay tayo sa sanlibutan na ito, ngunit hindi yung ating pamumuhay ay hindi sang-ayon sa pamumuhay ng sanlibutan na ito. At dahil tayo nabubuhay sa sanlibutan na ito, sabi ng Panginoon, sa sanlibutan na ito ay magkakaroon tayo ng kabigatian. Hindi sinabi ng Panginoon na kapag kayo ay maging Kristiyano, kayo ay parang na nakahiga sa higaan ng bulaklak. Hindi lang pasakyan. Puro pasama. Hindi. Sapagkat sabi ng Panginoon, sa sanlibutan na ito, magkakaroon tayo ng magbigatian. In the world, we shall have tribulations. May kapipatigan, kapipitan, kahapisan. Daraanan natin lahat yan. Ngunit ito yung sabi ng Panginoon. Ngunit magagsigalak kayo. Sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. With what? No? Sapagkat lahat ng kapangyarihan sa langit,
kapangyarihan sa lupa ay binigay na sa ating Panginoon sa Kristo. At yung kapangyarihan na yan ay ibinibigay din niya sa kanyang mga alagad. Yung maalala ang isa sa wika ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Tayo ay kumikilos hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa kakayahan ng ating Panginoong Yesu Cristo. We do not work by the flesh, in the flesh, no? Laging sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon Yesu Cristo. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So, paano natin mapagtagumpayan itong sanlibutan na ito? Sapagkat yung kakayahan ng sanlibutan na ito, kahit anong gawin ng tao, hindi niya malalampasan. Yung kakayahan ng sanlibutan na ito ay kamatayan. Yan yung kapangyarihan ng sanlibutan na ito. Kahit anong lakas mo, mamamatay ka pa rin. Kahit anong yaman mo, mamamatay ka pa rin. Kahit anong guwapo mo, mamamatay ka pa rin. Kahit anong ganda mo, mamamatay ka pa rin. Dahil itong sanlibutan na ito ay nababalot sa kapangyarihan ng kamatayan. Walang sino man na nasa sanlibutan na ito na makalpas sa kamatayan. Dahil sa pamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan na ito at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. At sapagkat ang kasalanan ay lumaganap, ang kasalanan, sapagkat ay nagkasala, ang kasalanan ngayon ay lumaganap sa buong sanlibutan na ito. Sabi ng Apostol Juan, this world lieth in wickedness. So napapalagutan na nababalutan tayo ng kamatayan. Wala makakalpas dyan sa kapangyarihan ng kamatayan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo na mayroong kapangyarihan sa langit at sa lupa, kapangyarihan at umabay pabor sa lahat, sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala din posible sa Kanya. Yung kapangyarihan ng kamatayan na bumibilang po sa bawat sa atin. Yun ang winasak ng Panginoon Jesucristo sa kamatayan ng Kanyang katawang tao at sa Kanyang pagkabuhay na muli. Kaya sabi nga sa Bible, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? But thanks be to God who gives us the victory through Christ our Lord. Napagtatagumpayan natin ang lahat ng pwersa ng sanlibutan na ito na gustong manira, gustong magwasak, gustong magnakaw, because that's the word of Satan, no? Yung gawain ng Satan is to kill, steal, and destroy. Pero yung gawain ng ating Panginoon Jesucristo, He came that we might have life, that we might live more about that vision. So yung lahat ng mga gustong manira sa atin, gustong magwasak sa atin, lahat ng gustong magnakaw ng biyaya ng Panginoon sa atin, yan ay pinawalang bisa ng ating Panginoon sa Kristo. Pinawalang bisa niya sa kanyang pagpapakumbaba, pagganap ng kanyang tungkulin bilang alipin upang masapin ang kamatayan, mapagtagumpayan ang kasalanan at ang libingan, at ang sino nung sumasampalataya sa kanya ngayon ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung kahit man siya'y mamatay, sabi ni Jesus, siya'y mabubuhay na magmuli. Yan yung kapangyarihan na dapat magamit natin. Yan yung kapangyarihan na gustong may bigay sa atin. Yung sabihin niya, I came that you might have life and that you might have it more abundantly. Sa mga atin, yung kapangyarihan na yan, kapag isinuko mo, no? Ipinailalim mo
ang iyong karapatan, your right, sa karapatan ng ating Panginoon Kristo, when we subject our rights, when we subordinate our rights to the right of the Lord Jesus Christ, no? Ipapaihalin mo, ipapasakop mo ang iyong karapatan. Ano sinasabi si Pablo? All things are lawful to me. No? Lahat ng mga bagay sa akin ay all things are lawful. But wait, no? All things are lawful to me. But not all things are expedient. No? Hindi nararapat. Hindi lahat ay nararapat. All things are lawful to me, but I do not allow myself to be under power of any, to be under any power. Walang, siyempre ito ang ibig sabihin. Wala naman masama kung ikaw ay mag-basketball ba? Walang masama, mag-exercise mo eh. Walang masama. Pero kapag ikaw ay mag-basketball, imbes na pumunta sa service ng Panginoon, hindi na yan nararapat. It's no longer expedient. No? Hindi na yan nararapat. Gusto mo mag-basketball. Ikaw ay basketballista, gusto mo. Pero hindi ka nasa ilalim ng kapangyarihan ng iyong pagnanais na mag-basketball kapag panahon na linggo na ikaw ay pumunta sa service ng Panginoon. Sa mga tuwid, karapatan mo yan. Pero hindi yung karapatan mo ang umigira, kundi ang karapatan ng Panginoon sa Kristo. Ito yung sinasabi ng Panginoon na hindi na ako ang mabubuhay, kundi si Kristo na ang mabubuhay sa akin. That I, but Christ lives in me. Ito yung gusto ko. Karapatan ko ito. Pero, yan ay labag sa karapatan ng Panginoon sa Kristo. So, I will give up my right, I will subordinate my right under the right of the Lord Jesus Christ. So, kapag ikaw ay pinailalim mo na ang iyong karapatan sa karapatan ng Panginoon sa Kristo, sa mga tuwid, hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang Panginoon sa Kristo ang masusunod sa buhay mo. Ikaw ay naglilingkod na kay Jesus. No? Naglilingkod sa kapangyarihan na mataas sa lahat. Naglilingkod sa Diyos na mataas sa lahat. Pinaglingkod mo na ang buhay sa Kanya, idinabuto mo na ang buhay sa Kanya. Yan ngayon, nangyayari yung sinasabi ng Lord, I have come, you might have life, and that you might have it more abundantly. Nilalagay tayo ng Panginoon sa tama. Doon natin matatamasa yung higit na masagana na buhay na hindi dulot ng sanlibutan, sapagkat yung dulot ng sanlibutan ay mayaga. Pero yung dulot ng ating Panginoon sa Kristo ay kapangyarihan na walang hanggan. Kaya natutupad yung pinakamagandang buhay para sa atin. Kung ating italaga, when we subject ourselves to the Lordship, to the power, to the rulership of our Lord Jesus Christ, diyan tayo pinagpapala ng Panginoon. Ano sa kanya ngayon? Bago tayo alis dito, pasapot niya na, naisuko niya na ba ang inyong mga karapatan, ang inyong mga kagustuhan, sa karapatan, kagustuhan, pakay ng ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay. Amen. 60%. At least I'm doing better than Noah. Yan ang dapat mangyari sa bawat isa. Yung nais natin na magtamasa ng masaganang buhay. The Lord has already conquered
all the negative powers in this world. Binigay niya, binasa na niya ang lahat ng mga yan para yung kanyang kapangyarihan ng malaking sa buhay ng basa sa atin. Ngunit kinakailangan, isuko mo, italaga mo, mabuhay ka na nagdedeboto sa ating Panginoon sa Kristo at si Jesus na ang katuparan ng pinakamagandang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang iyong sinabi. Maraming pong salamat for Jesus na pinagtagumpayan mo po ang sanlibutan na ito. At kami ay tumayo sa paninindigan, Panginoon, na dahil ang pagtagumpayan mo ng sanlibutan, isinusuko namin ang aming buhay sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Upang ang iyong kapangyarihan na siya umira, umugin, mamahala sa buhay ng bawat sa amin. Hindi na kami ang namamahala sa aming mga buhay, Panginoon. We have committed everything to you. And we know, Lord, that everything that we have committed unto you, you can keep it safe until the day of judgment. Dinalaman natin, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ngunit ikaw din ay makabagay sa lahat, Panginoon. Nanais mo, Panginoon, na hindi kami mapahamak, kundi magtama sa Panginoon ng higit na masaganang buhay. Yan ang dahilan, Panginoon, kung bakit ka narito, nagpakubaba, isinakripisyo mo po ang iyong lahat, at sa iyong pagkabuhay na patuloy, you are doing us in the power of Jesus to live a victorious life. And we are more than conquerors, Lord Jesus, through you who loved us and gave himself for us. And so, Lord, we pray that victorious life in your name, and we can do all things through you who strengthens us. We give you all the glory, we give you all the strength, we give you all the power, we give you all the thanksgiving. Because, Lord Jesus, tunay po na karapat-dapat ka na tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng malahat, lahat ng kasasalamat. At ikaw po na magpala sa bawat buhay, sa bawat sambayan, sa bawat kabuhayan na nagtatalaga ng kanilang lahat sa iyo. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen.